Mag-iiyakan na naman po ang mga DDS nito, mga bossing. No? Mag-iiyakan. Eh, sasabihin, tignan nyo, wala nang nagko-komento sa kanila. Dati ho, ang kinokomento ng mga yan, kapag ka nandito, pag pinag-uusapan ho yung ICC, puro ka ICC, Mark Ramos. Palagi ICC sinasabi mo, wala namang ICC. Nasaan na yung ICC? Simula ho, nung nahuli si Kibuloy, ayun, tumigil na ho sila. Nagkakatotoo ho eh. Si Buloy, sabi nila, lagi mo sinasabi, mahuhuli na ni General Torres si Buloyski. Wala naman. O yun, naaresto. Nanahimik ho. Sumunod, kay dating Pangulong Duterte, ICC ka na naman, ICC ka na naman. O yun, arestado din. Arestado din. Na ICC, inilipad na sa dahig. O eto, wala nang nagkukomento sa kanila ng ganun. Kinakabahan na sila, baka mangyayari na naman daw at iiyak na naman ho sila. Ngayon, ang palabas ng mga DDS ho, mga bossing, ay palabas na daw ho si dating Pangulong Duterte. No? Uuwi na daw ho ng Pilipinas, mga bossing, kasi napayagan yung interim release daw ho. Sabi, wala naman eh. Ang sinasabi lang nila is, payag daw ang Pilipinas. Sabi daw ho ni Attorney Claire Castro. Kumbaga, iba yung pagkakaintindi nila doon sa sinabi ni Attorney Claire Castro. Na ang gusto lang naman sabihin, kung payagan ng interim release ni dating Pangulong Duterte, kumbaga, okay lang sa Pilipinas. Hindi naman sinabi na welcome or pababalikin. Tsaka hindi pababalikin niya mga boss sa Pilipinas. Bakit? Ang sasabihin lang, hihingi kayo ng interim release sa akin. Kahit na mali ang interpretasyon o iniba nila, o tinwist nila yung sinabi ni Attorney Claire. No? Hihingi kayo ng interim release sa akin, hindi naman kayo kasapi sa ICC. Di ba? Yun lang ho yun, mga kababayan. Tapos ito, ang palabas nito, Duterte camp accept ICC interim release terms. Ina-accept pa lang nila. Nag-a-apply pa din ho sila, mga bossing. At ang sabi ng Vice Presidente, mga kababayan, ay mayroon na daw pong third world na bansa na tatanggap sa dating Pangulong Duterte. Tingin mo ngayon pa ibibigay ng ICC si Duterte? Malabo ho. Lalo na ito, may kaso na. May 3 kaso na. Di ba? Ngayon pa ba bibitawan? Ngayon pa ba pauuwiin si dating Pangulong Duterte? Yung naratibo nyo nga na kinidnap ng ICC Isa yan doon sa dahilan kung bakit nabubwisit sa inyo ang ICC. Ngayon, paulit-ulit yung mga DDS, paulit-ulit si Vice Presidente na kinidnap, no? Nakinidnap ng ICC si Duterte. Tapos ibibigay. Sabi ni El Cruz TV, tapos may jailbreak pa ko, no? Di kapag ni-release yan, pag ginrant yung interim release, hindi na nila alam kung saan pupunta si Duterte. Pagkalabas yan, wala. Hindi na namin anuhin yun. Hindi na namin, tawag dito, i-honor yung ICC kasi kinidnap lang naman talaga yan. Kinidnap lang ng ICC. Akala nyo ba is ganong kabugok yung mga nando sa ICC? Sabi ni Freedom, ginagaslight lang nila para maraming maniwala na papayagan ng ICC ang hiling ng mga Duterte. Ngayon pa kakalabas lang nung balita na 3 kaso nga. Di ba? At saka eto ho, mga kababayan. No? Ayan, sabi ni Attorney Claire Castro, ipakita ko na ho din sa inyo to. Isa pa ito, Di ba? Mahilig daw si Koopman doon sa mga twisted facts. Iniikot-ikot, pinapaano-ano. Ginagawa. Tagal na nilang ginagawa yan. Sinasabi nga nila, yung prosecution, wala nang sinasabi. Kumbaga, parang okay na daw. Mahilig magpaikot ICC process, ginagalang ng Pilipinas. Twisted facts ng kampo ni Digong Duterte, binatikos ng Malacanang. Manila, Philippines, binatikos ng Malacanang ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. No?
sa pagbaluktot. Piruin mo, papunta na nga si Bato tapos pauuwian pa. Ano yung swap? Pag naaresto na si Bato, kumpleto na buong araw ko. Sabi ni Mario La Madrid. Baka ho sa isang araw, hindi nyo na makita si Bato de la Rosa. Baka po biglang mamundok na ho yan. Mga kababayan. Baka ho hindi na din matawagan yan. Baka magpatay na din ho ng cellphone yan. Binatikos ng Malacanang ang kampo ni dating Pangulong Duterte. Grabe. Tapos ang laki-laki nung sweldo ni Koopman. Sabi 150 million daw per month. Grabe. No? Sa kaya nakukuha ng Duterte yung bilyon-bilyon kada taon na ibabayad kay Koopman. Ulitin ko na. Binatikos ng Malacanang ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Sa pagbaluktot ng katotohanan na may kaugnayan sa kanyang kahilingan ng interim release mula sa kustodiya ng ICC. Ito ay matapos na ipaabot ng legal counsel ni dating Pangulong Duterte, no? Na si Koopman sa isang redacted document na may petsang September 26 ICC Pre-Trial Chamber 1, ang di umano'y posisyon ng gobyerno ng Pilipinas tinukoy na kamakailan lamang nagpahayag si Presidential PCO Claire Castro. Sinabi ni Koopman sa ICC na hindi ko kontrahin ng Malacanang ang interim release playa ni Duterte base sa naging pahayag ni Castro. Kumontra man o hindi kumontra, hindi din ibibigay sa Pilipinas yan. No? Ang hinahanap nilang bansa, mga bossing, na para doon sa interim release, dapat po kasali pa din sa ICC. Hindi naman kasali ang Pilipinas sa ICC, mga kababayan. Yun nga ho ang problema, kaya hindi maibalik Di ba? Sabi, Vice President Sara Duterte seems to benefit from her travel abroad after she said that a third country already expressed approval to host her father. Sabi ho, mga kababayan, nasan pa? Meron pa ba dito? Tapos na? What? Why you have this? And I will go shopping. What? Shopping. Ito may sinasabi. Tell them, sandali. Wait, Tell them. What are you gonna do? I go to shopping. You go to shopping. Yeah. Alam niyo kung ano dala, mga kababayan? Ito. Yung card ko ho. Diyos ko po. This one? Not that one. The other one. What? A blue one? Yeah, the blue one. Correct. Yeah. Kasi naman ayan, malalagasan na naman. Malalagas. Magsha-shopping daw ho. Kaya dala yung card ko. Kinasangkapan na naman nung nanay para gamitin yung card ko. Ay, nako. Balik na tayo dito. Pinaninindigan ni Koopman. Which one? Let me see. Okay, correct. This one. Dala pa lahat. Go. The blue one. Go. Just go. Ha? Correct. This one daw. Ano kaya bibili nito? Ha? Not yet. Almost. Sabi, pinaninindigan ni Koopman na ang administrasyon ni Marcos ay walang kinalaman sa kaso ni Duterte sa ICC, partikular na ang request para sa interim release. While the Philippine government is not involved in the matter, it will respect whatever decision the ICC will make. Again, with emphasis, we want to be clear that the Marcos Jr. administration is not privy and has no hands in former Duterte or President Duterte ongoing trial before ICC, particularly his request for ICC. Kayo bahala, humingi kayo ng humingi. Pero tingin ko ho, kahit anong request nila sa ICC, mga kababayan, ng interim release, malabo na ho ito.